Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, o sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay, ito pong balita mga tambay na kumakalat po hanggang sa social media yung kung sino po ba talaga ang totoo mga kabayan, lalong-lalo po dito sa issue ni Attorney Roque. Ayon po kay Attorney Roque, ay nagpapakalat daw po ng maling impormasyon o disinformation ang DOJ Secretary about po sa kanyang asylum sa Netherlands. Pero sa kabila nun, ang DOJ naman po ay talagang naninindigan na ibinasura na daw po ang asylum ng itong application ni Attorney Roque sa Netherlands mga tambay. Ito pong kanyang pagpapile o paghingi ng asylum dito sa bansa ng Netherlands. Painggan po natin si DOJ Secretary at sundan po natin yung mga balita. Mga kabayan, balita sa balita, kontrapelo. Balita, mga tambay, na hindi nakakuha ng asylum. Doon sa isang balita ay sinasabi naman po na nagpapakalat ng fake news ang DOJ. Pakinggan po natin ang mga balita, mga kabayan. Tablado na ang asylum bid ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Yan daw ang impormasyong nakuha ni Justice Secretary Boying Remulla. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Naniniwala si Justice Secretary Boying Remulla na hindi pinagbigyan ang asylum plea ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa mga report na kanyang natanggap, inilipat sa German authorities ang asylum application ni Roque. Alam ko hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands, kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sa pangasakali. Noong isang linggo, pumutok ang balita na tapos na ang asylum bid ni Roque sa the Netherlands. Sa post ni Dutch citizen Pinoy Joel Vega, ni hindi sinimulan ang pagdinig sa application ni Roque at inilipat sa jurisdiction ng German Immigration Authorities, pareho sa mga ulat na natanggap ni Secretary Remulla. Pero mariin itong itinanggi ni Roque. Sa panayam sa agenda ng Billionaire News Channel, tinawag pa ni Roque na fake news peddler si Vega. Denied na po bakit nasa Europa pa ako, no? Kasi sa Siyempre, dapat na-deport na ako una. Pangalawa, gaya na akin sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers habang wala pang desisyon. At pangatlo po, ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya dahil paulit-ulit niyang ginagawa ito. Kasado na ang pagdinig para kanselahin ang passport ni Roque ayon sa DOJ. Oras na makansela ito, mawawala ng proper documentation si Roque at maaaring ituring bilang undesirable alien sa Europa. Dito na papasok ang paghingi ng assistance sa Interpol. Nahaharap si Roque sa isang qualified trafficking charge dahil sa kanyang koneksyon sa Lucky South 99, isang pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa torture, sexual trafficking at iba pang mga krimen. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire. Grabe po sila magtanim ng mga kaso, no, mga tambay. Talagang hindi kalulubayan nila, mga kabayan. Ganyan po sila, mga kababayan, ibang klase. Samantalang po ang nakikita ng taong bayan ay puro po sa kanila lumalabas lahat ang hindi maganda, lalo-lalo sa pagpapatakbo sa gobyerno. At ibang klase po itong DOJ na to. Yung anak po nito, nahulihan po ng isang damukal na bawal na damo, pero absuelto, mga tambay. Bakit kaya? Dahil DOJ secretary siya? Nagtatanong lang po. Tala, tinawag naman na fake news ni Attorney Harry Roque ang pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla sa umano'y pagbasura ng kanyang asylum request sa the Netherlands. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Steve! Yes, Tony, strike to na sa pagpapakalat ng fake news si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ang buwelta ni dating presidential spokesperson Harry Roque matapos na naging pahayag ni Remulla na mayroon siyang impormasyon na ibinasura na ng The Hague, Netherlands ang asylum request ni Roque. Una na rin pinabulaanan ni Roque ang pahayag ni Remulla na meron umano siyang hawak na multiple passports. Nilinaw ni Roque na planado ang kanyang biyahe sa Germany at ito ay isang imbitasyon ng Filipino community para pangunahan ang panunumpa ng mga miyembro ng hakbang maisog Germany at nakabalik na rin umano siya sa the Netherlands.
Iginit ni Roque na hindi na kailangan ng bilyon-bilyong pisong confidential at intelligence funds ng Administrasyong Marcos para malaman ang kanyang kinaroroonan dahil makikita na niya ito sa kanyang social media. At yan ang balitang kumpirmado siguro. Yan po mga tambay. Hindi naman po tatantanan ng DOJ yan mga tambay. Hindi po ba? Dahil lahat po ng makakahadlang at yung sinasabing hindi po nila matatanggap yung paninira dahil nga po pawang katotohanan naman yata yung paninira na sinasabing hindi naman lumalabas sa paninira dahil totoo, lumalabas naman po talaga. Hindi kaya? At napakarami rin pong issue nito, itong DOJ, lalo-lalo po sa kanyang pamilya. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, kung talagang meron tayong tapat na paglilingkod sa ating bansa, ay una nating gawin ay magpa-drug test lahat. Lahat po ay kailangan magpa-drug test. Magmula po sa Pangulo, Vice President, hanggang sa lahat na nanunungkulan sa gobyerno. Kaya lang po, walang tumaliwas, walang sumunod, mga kababayan. Kaya paano paniniwalaan ng mga lingkod bayan po natin sa binagoong Pilipinas? Mismong anak niya ay nasangkot po sa kilo-kilo po, di umano, mga kababayan, na pinagbabawal na damo. High grade, pero absuelto na eh. Hindi natin malaman kung bakit na absuelto. At yung nakahuli po, yung nakahuli na PDEA, sibak sa katungkulan mga tambay. Sibak. Ganun po katindi ang grupo na ito. At syempre po, dito naman po sa ginagawa nila kay Atty. Roque, lahat naman po nakita nyo po ang administrasyon, nakatutok lang naman po talaga sila sa mga Duterte, sa mga kaalyado nito. Kasi masyado pong obvious Halatang halata, 3 taon, puro yan ang tirabaho mo. Kaya rami-raming problema ng bansa. Bakit ayaw mo tugisin yung mga smuggler? Ayaw mo tugisin yung mga drug lord? Ayaw mo tugisin yung mga korap sa gobyerno? Ang tinutukan mo, mga Duterte, mga kaalyado, at yung mga nagsasabi ng katotohanan, lalong-lalo sa administrasyong ito, at lalong-lalo yung pilit na sinasabi at pilit yung kagustuhan ng taong bayan na magpa-drug test ng Pangulong Marcos, mga kabayan. Pagka ito ay pinilit mo at talagang ipinus mo na ipinus, ay sigurado po yun, mabibigyan ka ng katulad po ng ganito. Dahil inumpisahan na po nila ito kay Buloy, kay Tebes, kay Bantag, kay dating Pangulong Duterte, at ngayon kay Roque, at syempre po, nahandyan pang Vice President, mga tambay, hindi pa rin nila tinatantanan yan. Meron din pong demanda ang DOJ, nakademanda po ang Vice President. Di po ba? Mga kababayan, yan po ang mga achievement Yan po ang achievement po ng DOJ, mga kababayan, ng 3 taon. Ibang klase, no? Kasi po, yan po mga pang twist. Panglihis po yan sa mga tunay na issue ng bansa. Panglihis po yan, lalong-lalo sa korupsyon. At lalong-lalo po sa ginawa nila, yung ginawa po nila sabwatan doon sa pag-kidnap, di umano, sa dating Pangulong Duterte. Yan po, pantakip po lahat yan. Kailangan po nilang gawin yan para po mapagtakpan ang tunay na problema at issue ng bansa. Lalong-lalo po ang mga ginawa nila, nakabalbalan, di umano, sa dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng tamang proseso ng batas o due process sa gobyerno ng binagoong Pilipinas. Napakalaking issue po yan. Kahiya-hiya po yan. Tayo po inahayag kung gaano po katarantado di umano ang ating gobyerno. Kung gaano po kawalang hiya. Kung gaano po ka-traidor. Di ba? Yung gaano kahudas di umano ang gobyerno natin. Nahayag po tayo sa buong mundo kung gaano kahina ang ating judicial, mga kabayan, at ang ating soberenya. Di po ba? Dahil meron po tayong mga lingkod bayan na ganitong klase yata. Ibang klase po. Ibang klase po. Talagang yung sinasabi nga po lagi po natin sinasabi, yung pagiging bangag at lasing sa kapangyarihan, mga kababayan. Kaya po ginagawa nila lahat ito. At yung sinasabi naman po ni Atty. Harry Roque, ay may katotohanan po yun. Kasi siya po yung nasa Netherlands. Siya po. Kaya alam niya po ang nangyayari sa kanyang sarili. At yung sinasabi niya, mga kababayan, ay kumpleto na po siya. May mga under processing na po siya. Meron na nga po siya mga parang SS number di ba? Parang residential number doon, di po ba? Sa Netherlands. At iyan po, ang makapagsasabi lang po talaga niyan ay mismong Netherlands na talaga ni-reject na nila
hinihingi asylum ng Attorney Roque. Pero wala pa naman pong pinapahayag ang gobyerno ng Netherlands dyan. Kaya po tuloy na pagsasabihan po ang DOJ Secretary na napakaraming issue po na hanggang ngayon po ay hindi pa nilalabas ng Ombudsman yung desisyon kung ano ang totoo at kung ano ang hatol na ibibigay sa kanila sa pagkidnap nila di umano sa dating Pangulong Duterte. Nananatili pong inuupuan ang 10 araw ay naging 1 buwan. Mukha yatang magiging 3 taon yata ang paghihintay natin. Diyan po sa desisyon ng Ombudsman. Natutulog na po yata sila, mga kababayan. Kaya po dito, tagang politically motivated at demolition job po ito sa grupo at sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Basag na po sila. Kasi po, napakarami pong issue ng gobyernong ito. Wala po kasi achievement. Ano po ang magiging achievement niya sa SONA? Sige nga, ano po? Yan po ba ipagmamalaki sa SONA? Yung pagpapabagsak sa mga Duterte? Achievement po ba sa SONA yan na nakapagpatapong ka na isang presidente? Nakapagpakuha ka ng mga politiko, nakalaban mo? Ganun po ba? Achievement po ba yan? At yan po, may panahon naman po yan. Yung nangyayari pong yan sa lahat po ng ginagawa na administrasyong ito, panapanahon po yan. Ang panahon po ay lumilipas at may hangganan po lahat, mga kababayan. Yan lang naman po talaga ang ating pangahawakan kasi sa nangyayari po sa ating bansa, pati po ang ating men in uniform, ay wala po tayong inaasahan. Wala po tayong aasahan sa mga kapulisan at sa kasundaluhan. Wala po tayong aasahan, mga kababayan. Dahil sa dami na po ng kapalpakan at may issue pa ng pulburon, ang Commander-in-Chief ay nananatili po silang tulog. Tulog, mga kababayan. Wala po silang reaksyon. At grabe na po ang issue ng korupsyon, lalo-lalo po sa budgeting. Mga kababayan, grabe. Mga blanco, nasisingitan ng isang damukal na bilyon-bilyon, pero walang nagre-react. Wala. Pati po ang ating mga men in uniform, wala. Wala po. Kaya po nakakalungkot po, mga kababayan, ang nangyari sa ating bansa. Pinagharian na po yata tayo ng napakasasamang tao. Lahat po yata ng pinakamasasamang politiko, mga oligarko, kasama media, lalong-lalo makakaliwang grupo ay nagsama-sama na yata sila di umano dito po sa administrasyong ito. Nakakalungkot po, mga kababayan. Pero sana po, dumating naman po agad at magkaroon po ng katarungan ang ginawa po nila paglalapastangan sa ating inang bayan at syempre po yung pagwawalang hiya sa ating batas, sa ating judicial, ay sana po makantam po nating mga Pilipino yung tamang hustisya. At sana po makakuha rin po ng tamang hustisya at managot. Managot po talaga lahat ang gumawa po ng katarantaduhan, kawalangian, pagtetrador at paghuhudas sa dating Pangulong Duterte. Sana po dumating po yan, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang issue na talagang hindi natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo dahil nga po napakarami na strike ang binabalita po ng DOJ Secretary dito po kay Attorney Roque. Pero gagamitan po nila ng pera yan, mga kababayan. Pera-pera po yan. Nakita niyo po yung ginawa kay Tebes. Kaya dito po, hindi rin po malayo, nagamitan din po ito ng isang damukal na pera. Hindi po ba? Diyan ka magtatake, mga kababayan. Diyan ka magtataka sa gobyerno ito. Si Tebes, pilit na gustong usigin sa Pilipinas. Ganon din si Harry Roque, gusto po nilang usigin sa Pilipinas. Pilit pong pinauwi at gagastusan pa. Samantalang si dating Pangulong Duterte ay ayaw usigin sa Pilipinas. Meron tayong husgado. Meron tayong justice system. May judicial tayo. Ayaw po nila. Ipinatapon na parang hayop. Nakita nyo po yung katarantaduhan ng ating gobyerno. Ang dating Pangulong Duterte ayaw kasuhan sa Pilipinas. Ayaw litisin sa Pilipinas. Ayaw nila magsampa ng kaso. Pinatapon nila sa Netherlands. Samantalang itong mga Pilipino, katulad ni Tebes, katulad ni Roque, ginagastusan pa rin ng gobyerno para mapauwi lang sa Pilipinas para daw po kasuhan at litisin doon sa gawa-gawa nilang issue ng kaso. Nakita niyo po katarantaduhan ng gobyerno natin. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, hindi po ba kawawalang hiya nitong ganitong style, ganitong pagpapalakad ng gobyerno? Di po ba? Dating Pangulo, ayaw mo litisin sa bansa mo. Samantalang meron tayong husgado,
Kaya nga pinauwi mong pilit si Tevez, nasa Pilipinas na. Ganon din si Roque para litisin. Kaya napaghahalata po talaga ang binagoong Pilipinas na namumulitika at talagang sobra ang pamumulitika nila. Dating Pangulo, pinatapon at yung mga kaalyado, pilit na pinauwi sa Pilipinas. Unbelievable, mga kababayan. Yan po mga kababayan, talaga naman, sino po ba paniniwalaan talaga natin? Si Atty. Roque o si DOJ Secretary Boying Remulla na napakaraming issue ng paglabag sa batas. Pati po ang kanyang pamilya ay nasangkot po sa mga illegal na droga at damo di umano. Kapani-paniwala pa po ba yan, mga kabayan? Yung mga issue at kaso na 3 buwan lang tapos na. Hindi pa yata naka 3 buwan, absuelto na. Mga kababayan, ganyan po sila. Pagka sa kanila na po, ang problema at issue, tapos kang bata ka. Pero mabubuksan naman po lahat yan. Pagka po naging Pangulo ang Vice President, lahat po ng ginawa nilang shortcut na batas, shortcut nila lahat, mabubuksan po yan at maitatama po lahat yan, mga kabayan. Yan po ang aking pong pananaw at yan po sana ang mangyari. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa mga nakagusto po ng ating tambayang makabayan at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Julie Celona na Sydney, Australia, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Soli DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo po mga biyaya na pinagkakaloob. Ingatan nawa po kayo mga kabayan. Ingat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal po, wag po nating kalimutan na hindi po natin isama. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang kaligtasan po at pag-iingat ng pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulo na maingatan po ang kanyang sarili, ang kanyang kalusugan at mabigyan pa po ng mahabang buhay. At syempre po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. Doble-doble ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.